Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nagsisi sa paninindigan sa kanyang pag-ibig. Siya ay si Bessie. Spoiled ako kay Daddy, kaya madalas pagtalunan nila yon ni Mami. Pero dahil si Daddy ang padre de pamilya, talo pa rin si Mami. At ginamit ko ang pagiging spoiled ko para makuha ko ang aking gusto. Daddy, ayaw niya po akong panagutan. Walang niyang yun. Matapos kang galawin, ayaw kang panagutan. Petro, suminahon ka. Ang puso mo. Paano ba kasi may nangyari sa inyo? Ganoong hindi mo naman boyfriend si John? Nagkainuman po kami, Mami. Ay, ayun nga. May nangyari sa amin. Hindi mo dapat pinayagan yon, anak. Alam mo namang may iba siyang nobya. Huwag niya na ako sisihin. Nandito na to eh. Tulungan niya na lang akong panagutan niya. Pero anak, sa ginawa mo, masasaktan ang nobya niya. Silang dalawa. Dahil silang talaga nagmamahalan. Pag hindi niyo ako tinulungan, magpapakamatay ako. Kasi, Anak, huwag mong gagawin yan. Mahal na mahal ko si John, Daddy, Mami. At hindi ko matatanggap na mawala siya sa akin. Lalo na ngayon may nangyari na sa amin. John, tulog na tayo. Antok na ako eh. Matulog ka na. Hindi ko dalang higaan. Ito naman. Honeymoon natin ngayon. Alam mo, hindi ako masaya sa pagpapaksal sa'yo. Tinukso mo ako para mapikot. Pinilit lang ako ng daddy mo. Binantaan ang buhay ko. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sana tanggapin mo na ako bilang asawa mo. Pangako, gagawin ko lahat para maging maligaya ka. Huwag mo kong hawakan! Itong tandaan mo. Pagsisisihan mo na pinilit mo ko. Pagsisisihan mo! Chad, lasing ka na. Tama na yan. Lagi ka na lang naglalasing eh. Hindi pa ako lasing, Arnel. Alam ko pa ang ginagawa ko. Hindi pa nawawala sa isip ko ang matinding sama ng loob ko ngayon. Sa bagay, hindi kita masisisi. Galit na galit sa yung nanay ni Eden. Kasi nga, iniwan mo yung anak nila. Ngayon, nagtangkang magpakamatay si Eden dahil doon. Siyang talagang mahal ko, Arnel. At pinagsisisihan ko na nagpatukso ko kay Bessie. Buti na lang, nakaligtas si Eden sa kamatayan. Kung nagkataon, lalo kang masasaktan. Ang hirap ng loob ko na nararanasan ngayon. Kaya, ipararanas ko rin kay Bessie. Isinusumpa ko yan. What? Isasangla mo sa akin itong mga alahas mo? Oh, Sheila. Pero bakit? Wala akong pera. Kasi hindi nagbibigay si John kahit na sumusweldo siya. Yan na nga bang sinasabi ko eh.
Pinahihirapan ka na niya ngayon. Ayoko namang humingi ng pera kay Daddy. Lalo lang siya magagalit kay John. Paano gagawin mo, Bes? Baka maubos yung alahas mo sa kasasangla niyan. Magtatrabaho ko uli sa company namin. Sasabihin ko kay Dad. Gagawin ko yun para lang malibang. Ay, huwag kang magagalit, ha? Kaibigan mo ko. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Hindi mo kasi dapat pinilit ang sarili mo kay John. Tuloy mo yun, ayan. Para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa iyong sariling ulo. John? Ano to, ha? Ano to? Oh, nakita mo na pala eh. Isa ko pang cellphone yan. Walang hiya ka. Bakit nagtatago ka ng cellphone sa akin? Karapatan kong magkaroon ng isa pang cellphone. Akin na yan. Akin na. Alam ko na lahat! Dito kayo nag-uusap ng babae mo? Walang hiya ka talaga. Alam mo na pala eh. Ibigay mo na sa akin yan. Oh, yan! Walang hiya ka, Tatsin! Bakit mo itinapon ang cellphone ko? Walang iya ka. Aray ko! Wisit ka! Ikaw pa may ganang manampal! Ikaw nga to ng loko! Lahat ng mga ginagawa ko para maging ideal wife sa'yo. Bakit sinasaktan mo ba rin ako? Una mo kong sinaktan, Bessie. Kami ni Eden. Kaya gumaganti lang ako. Rina, bakit ka malungkot? Naiisip ko lang ang anak natin. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Lagi mo siyang nakikita sa kumpanya. Siguro, kaya hindi ka na dinadalaw dahil ayaw niya na sinesermonan mo siya. Pinangangaralan ko lang naman ang ating anak para mapabuti siya. Kinokontra mo siya. Kaya sa halip na maging masaya, naiinis ang anak mo. At akala mo ba, masaya ang buhay niya kay John? Trina, Nagkakamali ka. ano ka ba? Bakit mo nasabi yan? Anong nalalaman mo? Hello, Tito Petrus? Napatawag po kayo. May gusto lang akong alamin sa'yo, Sheila. Po? Ano po yun? Best friend ka ng anak ko. Kaya ikaw ang naisip kong tanungin. Tungkol sa tunay na kalagayan ni Bessie kay John. Tito? Sabihin mo sa akin, sinasaktan ba ng lalaking yun ang anak ko? Pasensya na po, Tito, pero wala naman pong sinasabing ganun sa akin si Bessie. Siguro mas mabuti po kung siya na lang ang tanungin nyo. John? Ano ibig sabihin nito? Bakit may mga maleta dito sa sala? Akin ang mga yan. Bakit nakalabas ang mga yan? Kahit pala matalino ka, may pagkatanga ka pa rin, no? John! Aalis na ako. Hindi ko na makakayang makasama ka. Wag! Anong wag? Pwede! Huwag mo akong iiwan. Ano ba dapat kong gawin para matanggap mo na asawa mo na ako? Wala. Dahil kahit ano pang gawin mo, at kahit magsumbong ka pa sa daddy mo, hindi kita magagawang mahalin. John! At hindi na magbabagong isip ko. Hihiwalayan na kita. Wag, John! Gusto mong subukan? Wag! Sige, magsumbong ka. Sabihin mo sa daddy mo na hiniwalayan kita. Para mapatunayan mo na handa na akong mamatay ngayon. Kaysa magsama pa sa'yo. Oh, John! Huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan! John! Daddy! Oh, bakit ka umiiyak, anak? Ano problema? Si John! Iniwan niya na ako. Ano? Sabi niya hindi na raw niya makakaya makasama pa ako.
Hindi pa rin niya ako matutuwang mahalin hanggang ngayon. Walang yan yun. Papatayin ko siya. Papatayin ko. Ay, Daddy, bakit po? hindi ako makahinga. Daddy, ay! Oh, Daddy! Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Nawala ng malay si Daddy! Tulong! Petrus, asawa ko. Bakit mo naman ako iniwan? Daddy, di kayo dapat wala. Paano na kami ngayon ni Mami? Nakikiramay po ako, Tita Trina, Bessie. Oh, Sheila, napakasakit. Alam naman ni Petrus ang sakit niya sa puso. Pero bakit hindi pa rin niya naingatan ang kanyang sarili? Talaga po sigurong hanggang dito na lang ang buhay ni Tito. Sheila, kasalanan ko kaya namatay si Daddy. Kung hindi ko sinabi sa kanya na hiwalayan ako ni John, hindi siya magagalit. Hindi siya aatakin. Kasalanan ko ang lahat. Ako at ang kapusukan ko ang nagpahamak sa daddy ko. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Napakasakit para sa akin ang pagpanaw ni Daddy. Dahil alam ko, kasalanan ko kaya nangyari yun. Ngayon, kami na lamang ni Mami magkasama. Pinipilit kong kalimutan ang kabiguan at kalungkutan. Bago ako magtapos na sasabihin ko, gusto ko sanang tawagan ng pansin ng mga nakikinig, lalo ng mga kabataan. Huwag niyo sanang ipilit ang inyong kagustuhan. Huwag niyong ipahamak ang inyong mga magulang. Huwag kayong maging mapusok dahil hindi niyo alam ang dulo ng inyong kapalaran. Ako po si Bessie at itong aking buhay. Mapait ang lasa ng pag-ibig na hinog sa pilit. Huwag sanang kalilimutan yan ng mga nagmamahal. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Jeneline Villacruz at Rosana Villegas sa papel na Bessie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Montiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.